Bye, Charlie. Ay, praise God. Hallelujah. Lord, thank you po. Dumating na yung aking working permit. Lord, maraming salamat. Wala ang lahat ng to kundi dahil sa iyo. Thank you, Lord. Papasalamat po ko dahil sa kabila ng mga pinagdaanan ko dito sa Canada, nanatili po tayong may status. Sa ngayon, na-approve na yung ating open work permit. And nag-aantay na lang tayo doon sa ating permanent residence application, which is pailan na ba ngayon? 1 year and 1 month na. 1 year and 1 month kasi dapat January nga yun, ibinalik dahil nakalimutan kong i-upload yung WES. So ini-re-upload ko ulit kasi mag-o-open yung portal. Ini-upload ko ulit siya ng March. So pa 1 year na nung March, April na ngayon. So ano siya, 1 year and 1 month na. So abang-abang lang tayo, at least kahit papano may open work permit na po tayo. Mamaya i-discuss ko sa inyo kasi marami akong nababasang tanong na kagaya nung nakita ko. Sir, paano po yun? From closed working permit, paano po maging open work permit? Hindi po kasi ganun kadali, hindi po basta-basta na magiging open work permit kayo dahil lang sa kayo ay closed working permit. Yun po, ang bridging open work permit po ay para lamang yan doon sa mga temporary workers na naka-apply na po ng permanent residency nila na wala pa ring final decision at nag-aantay ng result. So yun pa lang po yung mga pwedeng maka-apply ng open work permit. Pero kung kayo po ay mag-a-apply, Brad, balita! Tayo mapapachismis na naman tayo, Mira. A few moments later. So balik na uli sa Herbert dito sa kanyang pwesto, kaya kada uwi ko napapakwento ulit tayo. Napagkwentuhan lang namin yung mga kababayan natin na nagtatanong ng LMIA. Grabe, ang dami na talaga ng hindi marirenew, kaya napakaswerte ko pa rin po. Lord, thank you. Kasi isa ako sa pinagkalooban mo ng ganitong biyaya na may work permit pa rin tayo. So imagine, open work permit na ako, pwede na ako magtrabaho kahit kanino. Nakalagay po dito, mamaya ipapakita ko sa inyo. At saka doon sa mga nagtatanong, naputol tayo kasi napakwento ko kay Herbert Lagi kaming ganoon pag nagkikita kami kwentuhan. So may mga nagtatanong, paano daw maging open work permit? Akala kasi nila, closed work permit ka, and then i-apply mo lang, magiging open work permit ka na. Hindi po ganoon. May two ways po para makakuha kayo ng open work permit. Yung BOWP na Bridging Open Work Permit at yung Vulnerable Open Work Permit. So mamaya i-discuss ko po yan sa inyo. Bakit muna ako, nag-aantay na si ating Peanut. At nagwawala na yun. Pag naamoy ako nun, tumatayo na yun Ito na at, namiss mo na naman ako? Kala mo kasi kanina sasama ka, mga toys mo, nagkalat anak, sandali lang, relax, ha? Amir, nandito na ako, relax. Amir, ha? Relax, ha? Nandito na ako, hindi kita iiwan. Ha? Yung toys nyo, yung pinalalaro, nandito na daddy, ha? Ha? Papaano na uli yan, Namiss man daddy? Talaga, papasyal tayo. Tama na yan, bitawin na yung toys. Ano yan, toys yan bigay ni Mama Kay yan. Yung toys mo, bigay ni Mama Kay. Ayun sira na yung isang toys mo at saka yun, yung isa hindi na rin tumagal. Asa na yun? Ginutay-gutay mo na yan. Ito, wala na. Yupi na. Ito, bigay pa to ni Mama Kay, napaka-spoiled mo naman. Saan ka na naman nakarating? Dito na kami ngayon sa ayan inaararo na kasi ito. Tataniman na uli ngayon ng mais. Yan lawak na yan. Hanggang dyan sa US border. Dito na kami ngayon Ito yung highway. Yan dyan siya nakatakas hanggang dun. Naghabulan kami hanggang dun sa tapat ng bahay ni boss. Ito manukan to. Ito yung bahay ng anak ni boss. Ayun yung bahay namin. Ayun yung farm. So pwede siya dito kahit sa magpupunta. Kaya nga sabi ko kung dadaling ko pa sa park ito, dito na lang muna. Ayan, lawak-lawak na dito nang pwedeng kahit saan siya doon dumumi at umihi Dito pa lang sa tapat ng bahay namin, napakalawak na ng galawan niya. Tara anak, uwi na tayo, ako'y kakain pa. May pasok pa ako mamaya.
So before we proceed sa main topic about the sa bridging open work permit and the sa vulnerable open work permit, meron muna akong mga sasaguting ilang katanungan na nababasa ko sa comment and even sa messages na, sir, pwede po ba yon? Close working permit po ako, mag-a-apply po ako ng open work permit. Akala po kasi nila, pwede po nilang gamitin yung bridging open work permit. So ano po ba yung tama kong gawin? So sasagutin ko po yan, but before that, gusto ko munang i-share sa inyo ito yung mga working permit ko. Hindi ko na lang ipo-focus kasi baka nakikita kasi ni Whitey ang nangyayari nagkakaroon ako ng restriction. So ito yung working permit ko nung una na hindi siya natapos. And then nakakuha ko ng panibago work permit, ito nga yung sa dairy farm, which is ito na yung talagang naging valid. Kahit pa valid pa yung una kasi may na-meet ako dito na akala nila hanggat hindi tapos yung working permit mo, hindi ka makaka-apply ng panibagong working permit. Naging topic ko na po yan before Nakwento ko na nga sa inyo yung isang na-meet kong kababayan natin na 3 working permit niya. Pare-parehong close working permit, lahat valid. So doon ako nagka-idea, isa yun sa naging idea ko aside from doon sa mga ibang nakausap ko. Kaya yung unang working permit ko is valid pa pero nakakuha na ako ng panibagong working permit sa panibagong employer. So, kung ang tanong nyo po, sir, pwede po ba yun? Valid pa yung working permit ko? Maghahanap na ako ng panibagong employer? Madalas ko na po yung nababanggit doon sa mga previous vlogs natin na as long as may employer na willing mag-sponsor sa'yo ng new LMIA, wala pong problema kahit pa valid pa yung working permit mo kasi ang kinatatakutan ng iba, baka daw hindi ma-approve. Well, may mga senaryo naman ako na nakausap na hindi daw na-approve kasi nga ang naging problema ng immigration is wala siyang experience doon sa ina-applyan niya. As in, wala talaga. So, yun yung naging basihan. Parang, for example, ganito, napakatagal na panahon na ikaw is food counter and then mag-apply ka ng farm. So, yun yung naging refusal niya. Yun yung naging cause ng refusal niya. Pero marami naman po ako na-meet dito na food counter na nakalipat sa farm. Even, sabi ko nga sa inyo, si Herbert, food counter yan ang dumating dito, nakakapunta dito sa farm. At even yung mga kakilala ko na food counter na nasa farm na rin po ngayon. So, ito nga po, dalawa yung working permit ko. Both of these are close working permit. Kaya laking pasasalamat ko nung dumating na tong ating bridging open work permit. So, ilalagay ko na lang sa screen para may idea kayo at i-hide ko na lang yung ibang details. So, maliwanag na nakalagay dito is open work permit po. Kaya yun ang kagandahan nito compare dito sa close working permit. Itong close working permit ay kailangan mo lang magtrabaho do sa specific employer. Hindi ka pwedeng magtrabaho sa iba. Ito po ngayong hawak natin ngayon is open work permit. So, pwede na ako magtrabaho sa kahit na sinong employer, kahit mag-double job ako, triple job ako, wala hong problema. Bridging open work permit for permanent residence applicants. A bridging open work permit, BOWP, lets you keep working while you wait for the result of your permanent residence application. You may be eligible if you applied to one of the permanent residence program below. Ito po yung mga permanent residence using express entry, provincial nominee program, PNP, Quebec skilled workers, home child care providers pilot or home support workers pilot, caring for children class or caring for people with high medical needs class, and agri-food pilot. So sa mga nakaprocess na po ang permanent residence nila at may lumabas na kagaya namin po may lumabas na kaming AOR, pre-arrival, biometrics, and eligibility letter, magagamit nyo po yun. Kagaya na lang po nitong letter na na-receive kong yan. Nakalagay nga po dito sa pinakambaba, applying for work permit. Qualifying foreign national currently in Canada who meet program eligibility requirements may be considered for a work permit to bridge the gap between the expiry of their current work permit and the final decision on their application for permanent residence. BOWP application for agri-food pilot program must be submitted online. So yun na lang po yung ginamit ko. Instead na mag-renew ako dito ng panibagong working permit, LMIA, pero kung valid pa yung inyong working permit, hindi nyo na po kailangan mag-apply nito. Itong BOWP to, itong Bridging Open Work Permit. Pwede nyo pong gamitin yung close working permit na yan while waiting for the final decision ng inyong permanent residence application. Madalas ko ding isinasuggest nitong mga nakaraan na kung magre-renew naman yung employer ninyo, ay magpa-renew na muna kayo. Kasi nga po, dahil sa bagal ngayon ng immigration, medyo yung iba natatagalan pa po yung application nila nito. Kagaya nung akin, inabot po ng 8 months bago lumabas itong ating open work permit. So in short, ito pong Bridging Open Work Permit, ang pwede lang po ditong maka-apply ay yung mga may application na ng kanilang permanent
permanent residence application na wala pa yung final decision. So let's proceed naman do sa vulnerable open work permit. So sino nga po ba yung mga qualified applicants na pwedeng mag-apply dito sa vulnerable open work permit? Yung mga closed work permit na gustong maging open work permit. So ito po, ilalagay ko po sa screen, nakalagay nga dyan, open work permit for vulnerable foreign workers who are victims of abuse. Open work permit for vulnerable workers if you are being abused at risk or being abused in relation to your job in Canada, you may be eligible for open work permit for vulnerable workers. An open work permit lets you work for any employers in Canada except for one that is listed as ineligible on the list of employers who have failed to comply with the conditions. Kasi meron nga pong mga employer na before is naging abusado na. So hindi po kayo doon pwedeng mag-apply. May list po yan. Dati ginawan ko na yan, pinakita ko. Napakarami ng abusadong employer dito. May mga list, may mga fine, may mga penalty sila, may mga suspension na hindi sila pwedeng mag-operate. Napakarami po niyan. So hindi po kayo pwedeng mag-apply doon. And nakalagay nga din po dito, regularly offers striptease, erotic dance, escort services, or erotic massage. These work permits help protect your right as a workers in Canada by helping you leave an abusive situation to find a new job. However, it's temporary solution. Yun nga po yung sinasabi ko. Ito yung bagay na hindi ako maintindihan ng ilan nating kababayan. Na sinasabi, na-abuse pala kayo dyan, ba't hindi na lang kayo kumuha ng vulnerable open work permit? Iba-iba po kasi ang situation. So sabi ko nga sa inyo, kung mag-apply ako ng vulnerable open work permit at ang makukuha kong work is wala din pathway to PR, so, para sa akin lang po magkakaiba tayo ng sitwasyon. May mga kilala ko na sinasabi ko nga sa inyo, ina-advise ko sa kanila na mag-apply kayo ng vulnerable open work permit kung kayo ay na-abuse. And then, may magsasabi sa akin, di ba Sir Ferds, feeling mo parang may abuse din dyan sa inyo. So, bakit ka nag-i-stay dyan? So, may reason po ako na hindi nyo mauunawaan, especially dun sa mga dumating dito ng landed PR na hindi nakaranas maging temporary foreign workers. Kagaya nung isang minsan na nagkausap lang kami sa comment. Sabi niya, bakit hindi mo i-real talk or prangkahin yung employer mo kung may something palang hindi tamang nangyayari? Tinanong ko po siya, naranasan mo bang maging temporary foreign workers? Hindi na siya nakasagot. Alam ko na yon. Kasi po kalimitan dito yung mga dumating dito na in-sponsor na lang basta ng family nila, dumating dito landed PR na hindi naranasan yung hirap na pinagdadaanan ng isang temporary workers. Wala po silang idea kung bakit may mga tao dito, mga kababayan natin, na nakakaranas na ng hindi tamang pagtrato pero nagtitiis dahil nga po sa gusto nila na makuha lang yung PR, may pathway to PR doon sa trabaho nila na nakuha. So pag nakuha na nila yung PR, malaya na sila, pwede na silang umalis. Unlike po nung na-abuse ako, pero may pathway to PR dito, nilayasan pa rin niya. So okay nga, open work permit siya. And then ano nakuha niyang trabaho? Wala namang pathway to PR. So ito po kasi, nakalagay nga po dito, basahin ko po sa inyo, has an expiry date and can't be renewed. So, hindi na po ito marirenew. So, dun po sa 2 years na open work permit na makukuha mo sa vulnerable open work permit, kinakailangan po makahanap ka ng employer na panibago na mag-i-issue ng working permit or maka-apply ka na ng PR. Kasi kapag natapos yan at hindi ka pa nakaka-apply ng PR, at wala ka pa rin nahanap na new employer na mag-i-sponsor ng LMIA para magkaroon ka ng panibagong close working permit, ang nangyayari sa'yo baka ang ending mapauwi ka lang din. Kaya nga sabi ko, yung iba hindi nila naintindihan bakit may ganon na yung iba may abuse na nagtitiis pa. It's because may pathway to PR yung trabaho nila. So pinapalagpas na lang yung ibang mga bagay na hindi maganda para kapag nakuha yung PR, saka sila aalis. Kaya nga po nakalagay nga po dito, this is a temporary solution para nga po maalisan nyo, malayasan nyo yung employer nyo abusado. Pero kung makukuha nyo nga yung open work permit and then yung malilipatan ninyo ay parang ika nga ay, oo, nakakapagtrabaho kayo. Pero ang tanong, hanggang kailan? Kasi nga po, once na na-expire na yung 2 years na open work permit mo, kinakailangan may solusyon ka na ulit. It's either maka-apply ka ng PR or makahanap ka ng panibagong employer na mag-i-sponsor sa'yo ng new LMIA para tuloy-tuloy pa rin yung status mo dito sa Canada. So sana guys nakatulong to para doon sa mga nagtatanong at doon sa ibang mga wala pang idea, may ginawa na po akong video about doon sa bridging open work permit kung paano kayo makaka-apply ng DIY, ayan po. At sa vulnerable open work permit, may ginawa na rin po akong video dyan. Ito po. Sana po panoorin nyo, balikan nyo po yung mga ibang videos ko at ang gagawin ko sa mga susunod na araw is ipapakita ko sa inyo yung mga nagawa ko na mga, kasi yung nangyayari po is paulit-ulit lang yung mga tanong. So nangyayari, paulit-ulit lang din yung topic ko,
kasi may mga bago tayong subscribers, followers na bago lang po dito sa channel. So wala silang idea na nagawan ko na ng video yung mga tanong nila. So ang gagawin ko po, i-compile ko, gagawin ko ng playlist lahat yung mga DIY, yung mga questions nila para doon na lang po kayo papasok sa playlist na yun sa mga susunod na araw. So hanggang dito na lang guys, don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea kayo sa mga buhay namin dito sa Canada. See you guys sa next vlog. Hanggang sa muli, I love you all. God bless. Bye-bye.